Hello mga kapatid, kailangan pala nagbabasa ng Bible. I stopped reading the Bible when I was in elementary school. Pero mga grade 5, grade 4. Kasi galing ako sa Catholic school tapos nawala ako sa Catholic school. And yung mga natandaan ko kulang. Hanggang ngayon, kulang na kulang pala ako. Kaya pala napakahalaga ng Bible study. Pwede mong aralin sa sarili mo. Tagal ko nang nabubuhay sa mundong to. May anak na ako. And ngayon ko lang naunawaan kung bakit. Ngayon ko lang naunawaan yung isa sa aking mga tanong o dilema sa buhay na kung bakit hindi ko nakukuha yung mga gusto ko tapos I'm so bitter. O yung mga pinaghirapan ko, yung mga feeling ko deserve ko. Alam nyo, yung tungkol doon sa babaeng tinawag na dog ni Jesus, actually, hindi niya naman talaga tinawag na direktang, ibig niya sabihin parang house dog, puppy dog. Mayroong isang Gentile, o ibig sabihin ng Gentile, hindi sila yung chosen, hindi sila mananampalataya. Tapos, lumapit siya kay Jesus para i-cast yung devil doon sa anak niya. Tapos sabi ni Jesus parang, why would I break bread with this dog? Parang ganun ba yung sinabi niya? Maaaring ako nagkakamali pero sa madaling salita, tinanggihan niya at tinawag niyang aso yung babae. Sa mga hindi naniniwala kay Kristo, sama naman nun. I don't deserve na tawagan mo akong aso. Alam niyo yung sinabi ng babae? Totoo po yun. Kaya lang, yung mga house dogs, kami ay nakakakain sa mga tira-tira. Crumbs nung kanilang master. Nabilib yung si Jesus. Sabi niya, oh, how great is thy faith. And from that moment on, sabi doon sa Bible, her daughter ba yun? Yung sinaniba ng devil, is made whole. Binuo ng Diyos. Tinanggal yung demonyo. Sumali. Yung babae, hindi siya mayabang. Hindi sila mananampalataya, hindi sila nabigyan ng proper instruction o maaaring yung uh, bloodline nila or whatever. Pero doon pinapakita na yung Diyos hindi tumitingin sa kung anumang bloodline mo, anumang generational curse na meron ka, anumang tinitignan niya yung puso mo, yung pananalig mo. Sabi niya, tama naman po kayo. Tama naman po kayo. Pero nakaasa ako sa mercy mo eh. Hindi niya sinabing, ang yabang mo naman, Lord. Para sabihan mo, hindi. Sabi niya, tama po kayo, pero umaasa ako sa mercy niyo. Sa inyong crumbs. Umaasa ako. Doon ako nabubuhay sa inyong mga crumbs. Kung ako man ay isang house dog. Tayo kapag nakakakuha tayo ng konti lang, i-compare pa natin sa iba. Tapos nararamdaman natin lagi, unfair. Bakit siya meron nito? Bakit ako wala? Bakit ako mabuting tao? Wala ako nito. Samantalang yung babaeng yun, hindi siya nagreklamo sa crumbs. Yung tinitignan nating maliliit na blessings na meron tayo, putang ina, alisin mo yun bigla. Ewan ko na lang kung gaano pagtatampo sa bigas yung kahit sabihin mo maliit yung kinikita mo, maliit lang yung kinikita mo, maliit lang yung bahay mo, ito lang yung meron ka. Pag nawala yun, putang ina, ewan ko na lang kung anong klaseng pagtatampo sa bigas lalo yung mararamdaman mo. Pero dahil ambisyoso tayo masyado, at masyado natin tinitignan kung anong deserve natin. At yung demonyo sasabihin sa atin, yung mga maririnig natin sa iba, kontento ka na sa buhay mo, hindi ka nagsisikap. No, nagsisikap ako. Gusto kong masenso, gusto kong maging bilyonaryo, pero sa kagustuhan ni Lord. Kung sa lahat ng pagsisikap ko, ito lang yung makukuha ko, praise God. I am a sinner, I am a house dog na natutuwa at ako kontento na sa mga breadcrumbs. I'm talking about material things. Tingin nyo ba yung mga magnanakaw sa flood control, masaya yan? Proud ba si Jesus sa kanila na ang dami nilang material na bagay? Tingin nyo binless sila ni Jesus? Tingin nyo blessing yun? Ninakaw nila? Gumawa ka na masama para yumaman ka, nagdamot ka, tingin mo blessing ni Lord John? Hindi sila magiging maligaya. Blessed are those na nakakakuha ng crumbs na kagaya natin, na breadcrumbs, na nakakasurvive kahit hindi tayo pinagpala ng sobrang daming material na bagay.
Yun pala yung kasagutan. Putang ina. Hindi ko kailangan ng maisip. Putang ina, unfair. Unfair. Tang ina, mas magaling ako dun eh. Bakit? Tang ina, mas mabuting tao ako dun eh. Bakit? Hindi. Dapat pala hinahayaan natin si Jesus yung through His grace, yung mag-define sa atin, hindi yung kung anong tingin natin sa sarili natin. Mataas yung tingin mo sa sarili mo, tapos, I deserve this. No, shit. Yun pala yung susi para maging grateful. Karoon ng grateful heart. Natratuhin mo yung sarili mo na dahil makasalanan tayo eh. Mapalad na tayo sa mga breadcrumbs. God bless.